Sa mapagpalang gabi po mga kapatid ko sa Panginoon. Hello po. Ayun, bago po tayo magsisimula sa ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito, magsisimula po muli ako sa katanungan. At ang aking katanungan po rito ay, ano nga po ba ang isa sa dapat pahalagahan ng isang tao? At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you sa another night. Salamat sa pagkakataong ito na kami po ay makakarinig muli ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko, O God, na patuloy ka, Panginoong, kumilo sa gabing ito. Ihandaan mo yung mga puso, yung mga tenga ng makikinig na yung salita. Dalangin ko na tanging salita mo lamang yung mangutawi, O God, sa bibig na to. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen and Amen. Ulitin ko po yung tanong, ano nga po ba ang isa sa dapat pahalagahan ng isang tao? At ang sagot ko po dyan ay oras. Tama. Isipin po natin, no, sa araw-araw natin, pinapahiram tayo ng Panginoon ng 86,400 seconds. Pero, paano po natin ito ginagamit? Or saan po natin ito inuubos? Amen? Mga kapatid, ika nga nila, di ba? Time is gold. Sobrang precious ng time dahil ang oras po ay hindi nabibili at kapag ito po ay lumipas, hindi na po natin ito maibabalik. Amen. Makikita po natin na isa sa susi ng ating katagumpayan ay yung kakayanan po natin na i-manage ang lahat ng oras na ipinagkalob o pinahiram sa atin ng Panginoon. Alam po natin na ang lahat ng tao ay may intensyon. Amen. Intensyon na magtagumpay sa buhay at alam din natin na hindi intensyon kundi action ang magdadala po sa atin sa katagumpayan. Kaya ngayong gabi po ay ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa buhay ng mga langgam. Amen. Yung mga langgam, yung pag-uusapan natin ngayon. At ang ating text po ay alam ko po na familiar na po ang iba sa Proverbs chapter 6 verses 66 to 9. Basahin ko na lang po sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Amen. Sabi po dito, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Sakit po, no? Taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno, sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit, nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan, kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay. Kapag sinabi po nating tamad, hindi po ito motivated. Amen. Ang mga langgam po ay they work 19 hours a day at ang kanilang pahinga po ay 4 hours lang. Ang mga langgam po ay natutulog din pero tig-1 minuto lang. Amen. At 250 times silang natutulog sa isang araw, total of 4 hours. They are always working and working kahit na walang nang-uutos sa kanila. Marami po kasi sa atin, amen, na kikilos lang kapag may nang-uutos. Wala pong initiative, amen. Kikilos lang kapag may nakakakita. Kung titignan po natin, no, ang mga langgam ay organized. Hindi sila busy pero productive po ang kanilang araw-araw. May dalawa po tayong pag-uusapan sa gabing ito. Ang una po ay laziness. Kapag sinabi pong laziness, ito ay passive. Kapag sinabi po nating tamad, kapag sinabi po nating tinatamad, ang tao ayaw niya talagang kumilos. At ang pangalawa, procrastination. Ito yung taong mahilig mag-postpone, mahilig mag-delay. Amen. May dapat gawin pero hindi ginagawa kasi may iba siyang gustong gawin. Hindi siya tamad kasi may iba siyang ginagawa. Yung imbis na dapat mag-review pero ang ginagawa ay nanonood ng K-drama.
Sino po rito ang naniniwala na ang lahat ng ating desisyon ay nakakabit sa ating destiny? Big sabihin lang po nun, maling desisyon, maling destiny. Tama at matalinong desisyon ay maghahatid sa atin sa magandang destiny. Marami po tayong plano, amen. Pero ang problema po is masyado po tayong tamad, amen. Masyado pong tamad ang mga tao. Hindi ko naman po nilalahat, amen. Masyadong tamad na lakaran ang plano ng Diyos sa buhay niya, amen. Ang buhay po natin ay hindi patungkol sa kung ano ang gusto nating gawin. Ang buhay po natin ay patungkol sa kung kailan natin gagawin yung mga gusto po nating gawin. Baka kasi mahilig po tayo sa bukas na lang, mamaya na lang, at ang ending, mga kapatid ko sa Panginoon, maaaring tomorrow might be too late. Amen. Kung maalala po natin, no, yung mga Israelites sa Joshua 18, andun na sila sa promised land. Andun na sila. Yung kanilang inheritance settled na. Yung mga boundaries nila, may mga hati-hati na ganon. Yung kanilang lupain, alam na nila kung kanino ito, kung kanino yan. Amen. Pero ang problema, lumipas na po ang isang taon, hindi pa rin nila kinukuha ang kanilang promised land. In Joshua 18 verse 3, so Joshua said to the Israelites, how long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord, the God of your ancestors, has given you? Ang gusto kong sabihin ni Joshua rito ay marami kayong pagkakataon na kunin pero hindi nyo kinukuha. Alam po ba natin na ang procrastination at laziness ay isa sa pinaka-epektibong weapon ni Satan sa maraming Kristiyano? Why? Dahil laziness is a failure to do something. May nabasa nga po ako before, sabi doon, failing to prepare is preparing to fail. Amen. May mga taong tamad na may abilidad naman na magtrabaho pero ayaw magtrabaho. Yun bang kaya mo naman pero ayaw mo lang talagang gawin. Lahat po ng pastor po natin sa ating church ay hindi full-time. Amen. Hindi po sila full-time pastor. May mga pamilya, may mga trabaho. Amen. One time nga po, tinanong ko po kung bakit nagagawa nila yung mga bagay na yun. Tinanong ko si Lord, bakit kaya Lord nagagawa nila yung mga bagay-bagay na kanilang dapat gawin? Amen. At ang sagot po sa akin ng Panginoon, kasi hindi sila tamad. Hindi sila mahilig magpaliban ng mga dapat gawin. At napa-amen aray ako that time. Amen. At dun ko po na-realize na oo nga no, kapag hindi ka tamad at hindi ka mahilig magpaliban ng mga dapat gawin, magagawa mo rin yung mga bagay na dapat mong gawin. Marami po kasi ngayon mahilig magpaliban. Amen. Kaya pala maraming estudyante, ayun, katulad ko pong estudyante na mahilig sa rush. Amen. Magre-review before the day of exam. Kung kailan deadline, dun lang kikilos, tapos sasabihin, ano ba yan? Maraming pinapagawa si ma'am, si sir, ito ganyan, sabay-sabay. Marami tayong dapat gawin, pero dahil maganda yung susunod na episode na pinapanood natin, pinagpapaliban natin yung mga dapat ginagawa natin. Amen. Ang tawag po ulit doon ay procrastination. Amen. Sa mga magulang po, halimbawa, may ginawa yung anak po natin. Tsaka ang sinabi po natin, ay saka ko na lang yung pagsasabihan kasi bata pa naman siya eh. Amen. Ganyan talaga yung mga bata. Ang ending, lumaking pasaway ang bata. Both laziness and procrastination ay ninanakawan mo ang sarili mo ng opportunity to grow and to succeed. Alam niyo po ba na kasalanan ang walang ginagawa? Sabi po sa James chapter 4 verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Yung bang may pinapagawa po sa atin pero hindi natin ginagawa. Marami tayong namimiss na opportunity kapag katamaran ng ating pinapairal.
araw-araw po tayong binibigyan ng pagkakataon para gawin yung mga dapat po nating gawin, pero mahilig tayong magpaliban. Ang tanong po, ilan pa po yung ilan na kaya yung opportunity na napalampas po natin, or ilan pa ba yung opportunity na palalampasin natin? Sabi po sa Proverbs 26:15, sa Tagalog ko na lang din po basahin. Sabi po dito, ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. May pagkain na sa kamay nila, pero tinatamad pa rin silang ilagay ito sa kanilang mga bunganga. Amen. Tulad ng mga Israelites sa Joshua 18, andun na sila sa promised land eh. I-claim na lang nila, pero hindi pa rin nila ginagawa or ginawa. Amen. Hawak mo na yung tagumpay, pero dahil sa pagdadahilan at katamaran mo, nasasayang lang ito. Minsan nakakalungkot po isipin, no, na maraming ayaw magtrabaho kasi nag-aantay ng big time opportunity. Kaya ang tendency puro mamaya na lang po, saka na lang po ang result. Miss opportunity. Tapos sisisihin po natin ang gobyerno kung bakit po tayo naghihirap. Amen. Minsan sasabihin po ng iba, masama bang magpahinga? No, hindi po masamang magpahinga dahil sabi nga po sa Exodus 20 verses 8 to 10, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Amen. Sasabihin natin lalo ngayon, no, na may bagyo, walang pasok, sulitin ko na lang magpahinga kasi wala namang pasok. Amen. Pero teka lang kapatid, oo, sinabi sa atin sa verse 10 na araw ng pagpapahinga, pero ang tanong, deserve mo ba? Deserve mo bang magpahinga? Masasabi mo lang na deserve mo ang verse 10 kung ginawa mo yung verse 9. Kapatid, kumilos ka. Kumilos ka muna. Walang verse 10 kung walang verse 9. Yes, masama ang sobrang trabaho, pero masama rin po ang sobrang pahinga. Gusto natin ng success pero ayaw natin ng trabaho. Gusto po natin ng breakthrough pero tamad tayong manalangin. Gusto natin ma-promote po tayo pero laging late sa trabaho. Amen. Gusto mong lumago sa pananampalataya pero tamad kang manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Gusto mong mawin yung family mo pero kapag inutusan ka, puro ka, wait lang, mamaya na lang. At worst, nagdadabog ka pa. Gusto mong mag-glorify si Lord sa pag-aaral mo pero tamad ka magbasa ng mga lesson nyo sa school. Sabi mo pa, minsan, no, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo, pero kapag may pinapagawa si pastor or si leader, puro ka excuse, puro ka hindi ko po kaya, puro ka saka na lang po, ganito, ganyan. Ang dami po nating excuses. Amen. Marami tayong dapat gawin na dapat mo nang gawin ngayon, pero nawawala sa atin yung attitude na today attitude. Panay tayo bukas, hindi maubos na bukas. Amen. Marami tayong excuses all the time. Kung maalala natin yung the parable of the talents, yung pinagkalooban ng 5, pinagkalooban ng 2, ng 1, at nagalit yung master dun sa binigyan ng isa, di ba? Sabi po sa isang verse po sa Matthew, you wicked lazy servant. Kasi supposedly po, yung binigyan po ng isa ay dapat i-invest niya yun, pero hindi niya ginawa. Amen. Nais ng Panginoon na maging fruitful po tayo at maging productive tayo sa oras na pinagkaloob niya or pinahiram niya po sa atin. Marahil sabihin ng iba, buhay ay di karera. Yes, buhay po ay di karera. Pero hanggang kailan ka tutunganga dyan? Huwag na po natin ipagpabukas yung mga dapat na ngayon nating ginagawa, mga bagay na dapat ngayon na nating gawin. Amen. Kapag sinabi niya sinabi po ng Diyos sa atin na gawin mo ito, gawin mo. Amen. Kung sabi ng Lord na magpatawad ka kasi hindi mo alam, baka bukas wala na siya or wala ka na. Amen. Kung sinabi sa'yo ng Panginoon na mag-share ka kasi baka bukas magulat ka. Yung dapat mong bahagian ng salita is wala na pala.
Kapag inuutusan po tayo, iwasan po natin yung mamaya na lang, saka na lang, amen. Kung kailangan mong gawin at kaya mo namang gawin, mag-go ka lang, amen. Alam niyo po bang marami tayong problema ngayon na hindi dapat nating pinoproblema, pero dahil sa ating katamaran at sa ating pagpapaliban, nagiging problema ito, amen. Maraming pangako ang Diyos sa atin, pero hindi niya ipinangako na bukas buhay ka pa. Kaya huwag mong ipagyabang na ay di bali may bukas pa, may susunod pa. Kasi when you delay the blessing. Marami tayong pangarap. Gusto kong magkaroon ng sariling lupa at bahay. Gusto kong magkakotse. Amen. Gusto ko ng ganito, ganyan. Pero ang tanong, yung pinipili mong gawin ngayon ay inilalapit ka ba sa pangarap na yun or inilalayo? Tulad pa ngayon, no, ang lamig, umuulan, ang sarap magpahinga, ang sarap manood ng Netflix. Amen. Naalala ko lang yung nabasa ko sa wallpaper ng isa nating kuya sa ating church. Sabi po dun sa wallpaper niya, successful is not for lazy people. Kaya kung gusto mo maging successful sa buhay, sabihin mo dyan sa comment section, bawal ang tamad. Naniniwala po ako na tayong mga Kristiyano, dapat tayo yung pinaka-motivated kasi si Lord yung pinaglilingkuran natin. Amen. Isipin po natin, no, sa bawat gagawin natin ay para kay Lord. May singit ko lang din po na maraming Kristiyano nowadays nananalangin lang kapag may problema, aaten lang kapag pinaalalahanan, nagbabasa lang kapag walang magawa o kapag sinabihan ni leader. Pero kapag naintindihan po natin na ang buhay po natin ay patungkol sa paglilingkod, na may purpose tayo, I believe po na your life will never be the same again. As a conclusion po, no, hindi masama na mag-desire, magplano, pero kailan kaya tayo kukilos? Kapag huli na po ba ang lahat? Amen. Huwag po nating sayangin ang oras na ipinagkaloob sa atin. Napakalaki, napakaganda, amen, ang plano ng Diyos sa atin. Kaya huwag po nating itong sayangin dahil lang sa ating katamaran at pagpapaliban. So, ayun lamang po. To God be all the highest glory.